nag-alaga niyan? Malas yan! Ha? Pwede ba yun? Hindi ba kayo natatakot? How true na kapag namatay ang isa sa magkapares na lovebirds, ay mamamatay din ang isa out of loneliness and depression. Hello? Mag-hello back naman kayo sa mga parrot na to. Nanggaling pa kasi sila sa iba't ibang bansa, kaya dapat natin silang bigyan ng big birdie welcome. Misteryo. Dark magic. Unos. At kamalasan. Ilan lamang ito sa mga bagay na laging iniuugnay sa uwak. Pero sa Pangasinan, meron kami nakilala na kakaibang uwak. Dahil ito raw ay nag-uwi ng swerte. Ha? Bakit ka nag-alaga niyan? Malas yan! Ha? Pwede ba yun? Hindi ba kayo natatakot? Hindi, malas yan. Sa kabila ng mga negatibong sabi-sabi tungkol sa uwak, likable naman daw ang personality ng ibon na ito. And she can vouch for that. Matagal na po kasing gusto ng mister ko na mag-alaga ng uwak. Habang nasa trabaho po siya, may nakita siyang bata na nilalaro-laro tong ibon. Bumagsak yung ibon, may pilay siya, tapos batang-bata siya. Kaya ganun, inuwi po niya sa bahay para alagaan. Hanggang sa napalaki naman po namin sa ganyang kalaki. Whitey raw ang napili niyang pangalan sa pet nilang malupit. Dahil kabaligtaran ng pangalan ni Whitey sa kanyang kulay. Ito rin kaya ang dahilan kung bakit kabaliktaran din ang hatid niya sa pamilyang ito. Dahil imbes na malas, swerte nga raw ang dala niya sa kanila. Isang araw, nagulat na lang kami na may pera sa loob. Tapos, sakto din po siya na nasa labas, lipad-lipad, naglalaro siya mag-isa. Tapos nagulat na lang kami na bigla niyang tinuka yung pera. Iniisip namin na kaya palang gawin ng ibon yun, yung maghahatid siya ng pera sa amin. Kaya tuwan-tuwa po kami. Pwede naman palang maging swerte ang uwak eh. Pero, nagtataka rin ba kayo kung bakit na-associate ang uwak sa kamalasan? Sa Greek mythology, ang uwak o crow ay isa sa mga hayop na sumisimbolo sa god of prophecy na si Apollo. Sa isang kwento, sinasabing uwak daw ang ipinadadala ng Diyos sa mortal world para magdala ng masasamang balita. Sa isang kwento naman, puti raw talaga ang mga ito noon, pero nagdala ito ng masamang balita, kaya sinunog ang feathers nito until it turned black. Ang tanong, spiritual messengers nga ba ang mga uwak? Hey besties, it's me, Ate Ali. If you're seeing this, I'm about to give you some amazing trivia. Hey bestie, if you see this on your Maaring nakita nyo na sa inyong TikTok For You page ang pink-haired tarot reader na si Ali. Madalas siyang nagta-tarot card reading sa viewers, kaya lumubo na sa more than 30 million ang likes niya. Ang tarot reading kasi, this is a spiritual tool for divine guidance. At ngayon, isi-share na niya sa atin kung ano nga ba ang meaning ng appearance of crows o uwak sa mga baraha. In tarot reading kasi, we actually have cards that represent or resonate with the crow's energy. Ito ang Death at ang The Tower. Kapag nakakita ka ng crow, for example, at feeling mo bad omen siya or it's related to kamatayan, it can actually be just a representation of what you're going through internally. If you feel like you're getting a message from a crow, you have to ask yourself, ano ang kailangan baguhin? Ano ang pwedeng baguhin?
Kasi most likely, it's a representation of change or maybe in a positive manner, it's a reminder na pagkatapos ng hirap mo, may ginhawa na. Tulad nga ng lagi kong sinasabi, bestie, take what resonates and leave what doesn't. Aha! Ang mga nasabing paniniwala ay maaring gamitin para maging gabay lamang. Tandaan, wala rin naman scientific evidences tungkol dito. Pero teka. Time out. Swerte, malas, spiritual. Dami na natin na pag-usapan tungkol sa uwak ha. Bakit hindi naman natin sila kilalanin bilang isang ibon? Alam nyo ba na ang mga uwak ay may utak na malaki for their size? Kaya consider din sila bilang highly intelligent birds. Meron silang episodic memories which enables them to remember faces. Dahil dito, kaya nilang basahin ang emosyon ng isang tao. At marunong din daw sila sa larangan ng deception o panloloko. Minsan daw ay sadya nilang ipapakita sa ibang uwak kung saan nila tinatago ang pagkain nila. Pero ang totoo, sa ibang lugar pa nila ito itatago. Ginawa lang nila yun para i-trick ang ibang birds. Smart, ha? Pero sa kaso ni Whitey, ano kaya ang dahilan kung bakit siya nag-uuwi ng pera? Alam kaya niya ang halaga ng mga ito? Pwede nating isipin na nung unang beses na itong ginawa, sabihin nating by chance ay napansin nito na natuwa yung may-ari sa kanya. Inulit niya yung bagay na alam niyang makapagpapasaya doon sa amo nito hanggang sa nakasanayan na at naging regular na gawain. According to science, tanging kulay lang ng mga uwak ang maitim. Bukod dito, wala naman pala silang baon na madilim na pangitain. Kaya let's respect and treat them like any other birds. Aha! How true na kapag namatay ang isa sa magkapares na lovebirds, ay mamamatay din ang isa out of loneliness and depression. Hindi. Kasi mabubuhay pa din sila eh. May sarili silang buhay eh. Palagi ko mamamatay. Kasi malulungkot siya eh. Itanong natin sa kaha nating si Jerry na 4 na taon nang nag-aalaga ng lovebirds at ngayon ay may lagpas 100 ibon ng mga alaga. Pair ko ng lovebird na nabili noon, tumagal sa akin ng 4 months. Tapos, after 4 months na yon, nung pagdating ng 4 months, namatay yung hen or yung female. Sabi nila, kailangan daw laging may partner kasi kapag wala daw partner, namamatay. So, ang ginawa ko, bumili ulit ako ng isa pang hen from the same pet shop. Nag-band naman sila, pero nung una, syempre sanay yung male. Doon sa previous companion niya, after 2 months yun nga, namatay din yung cock, namatay din yung male. Well, depende sa setup, no? Kung iyan ay alaga na ibon at ni-raise mo sa captivity nun at kukunti lang yung kanilang nakikitang kapwa ibon, maaaring magkaroon ng stress pag namatay yung isa. Lalo na kung dependent sila sa isa't isa. Not all of them kasi it's a nature na kailangan mag-survive ng isang species in order to propagate, dumami yung kanilang lahi. So, usually pag na-break, naghahanap afterwards for a long period ng grief, naghahanap ng another pair yan. Pero kung talagang intense yung kanilang attachment sa isa't isa, maaaring hindi ganun ang mangyari. Maaaring magkaroon ng kamatayan doon sa isang pair na naiwan. Kaya para sa bird owners and breeders out there, here are some tips na pwedeng gawin para mapahaba pa ang buhay ng inyong lovebirds. Kung marami kang alaga na ibon, mas maganda na i-socialize mo siya as a flock. Kasi flocking naman yung mga ibon no? Until ma-learn niya na yung grieving niya medyo umikli until such time na makapili siya ng another new pair. Huwag mong totally i-continue yung isolation niya at mamuhay lang mag-isa na maaring ma-contribute yung sa depression ng ibon na yon. So kailangan i-open up mo yung door para ma-meet niya yung ibang kalahi niya or probably in a mixed setup na maraming ibon, mas nakakatulong yon dahil na-occupy ang kanyang pag-iisip. Kung monogamous ang swans, bald eagles at lovebirds, ang animals like squirrels naman ay polygynandrous, meaning parehong maraming mates sina mama at papa squirrels. Walang gusto magpatalo, kaya siguro sila nag-aaway.
Karamihan sa animals, same as humans, kailangan din ng partner in life. Ito ang makakatuwang nila sa paghahanap ng pagkain, pag-aalaga ng kanilang babies, at maging sa kanilang survival. O diba? Sabay-sabay tayong sana all! Aha! Hello? Mag-hello back naman kayo sa mga parrot na to. Wanna dance? Nanggaling pa kasi sila sa iba't ibang bansa, kaya dapat natin silang bigyan ng big birdie welcome. Bukod sa kanilang eye-catching at matitingkad na mga kulay at pagiging mas malaki from the usual, magpapasikat din daw sila sa atin. Pero mamaya na yan, kwentuhang parrots muna tayo. Ang parrot ay isang uri ng ibon. Pero baka hindi nyo alam na may kasama pa silang mga around 350 birds under the parrot order. Kasama na dyan ang mga lovebirds, macaws, cockatoos. Ano, ready na ba kayong makilala sila? Isa sa characteristics ng mga parrot ang pagkakaroon nila ng zygodactyl feet. Ibig sabihin, meron silang 4 toes sa bawat paa, 2 paharap at 2 naman patalikod. As a matter of fact, kaya nilang gamitin ang kanilang mga paa para dumampot ng pagkain. Amazing, di ba? Alam niyo ba, bukod sa kanilang malalakas na paa, malupit din ang kanilang curved beak o yung kanilang tuka. Dahil isipin nyo, yung world's largest flying parrot, which is the hyacinth macaw, kayang bukas ng sobrang tigas na macadamia nut. Kaya ingat kayo. From matibay na beak at steady na mga paa, tawag pansin din ng parrots dahil sa kanilang ability na manggaya ng mga tunog. Mga parrot, walang lips or ngipin, pero meron sila malupit na pandinig at voice box, kaya kaya nilang gayahin yung mga tunog from different places. Instead na lips, ang makapal nilang dila ang ginagamit nila para makagawa ng tunog. At kung tayong mga tao may tinatawag na larynx, ang mga parrot naman may tinatawag na syrinx. Dito dumadaan ang hangin para makagawa sila ng sound. Ho 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 ho! I love your feet. Look at how pretty. Pero ngayong umaga, hindi pagandahan ng paa, palakasan ng tuka o pagalingan manggaya ng tunog ang gagawin nila. Kundi pasiklaban sa free flight exhibition, kasama ang bird group na Majestic Wings Philippines. Tinry namin yung free flight. Ito yung nire-recall mo yung parrot mo sa pamamagitan ng whistle. So once na tinawag mo sila, kailangan makabalik sila agad. So ito yung tinatawag na recall. Ang mga susubok sa free flight exhibition. Una, mula Brazil, South America, the blue and gold macaw na si Jiffy. Ang mga kagaya ni Jiffy na parrot ng Brazil, sa kagubatan madalas makita. At alam niyo ba ang ibon na to ay kayang mag-grow up to 76 centimeters o 2.5 feet? Aba, sinlaki ng isang toddler yun ah. Sunod namang mag-free flight, ang sun conure parrot, na kilala rin as sun parakeet. Medium size lang ang mga ibon na gaya nito na native sa northeastern South America. Magpapakitang gilas din si Storm the Cockatiel. Endemic sa Australia ang ibong ito na smallest sa cockatoo family. Ang kanilang mahabang tail feathers, halos kalahati na ng kanilang buong katawan. Ang cute, diba? Next, ang green cheek conure o green cheek parakeet from South America. Ito naman daw ang pinakatahimik sa conure birds. At last but not the least, ang Grand Eclectus parrot from New Guinea na si Lexi. Ang mga babaeng Grand Eclectus parrot,
karamihan ay bright red o purple ang kulay na gaya nito, habang ang mga lalaki naman ay bright green. Yay! Mukhang pagod na si Lexi ah. Pero hindi lang nila dito sa zoo ginagawa ang pagpapalipad sa mga parrot guys ha. Katunayan, ang bagong hobby na to, sinusubok din nila sa open fields mismo. Kalimitan ng mga parrot is yung tricks na tinatawag nila, talking or playing balls, basketball. So sa amin, pinapalipad namin to outdoor and then babalik sila papunta sa amin. Na hindi lang sa mga cage nila pwedeng alagaan. Pwede rin sila ilabas through cage and then na makasama or madala nyo sa labas ng bahay. So pwede silang paliparin, ipa-experience sa kanila yung talagang ginagawa nila in the wild. Kung familiar na ang ibon sa human partner nito, nagkakaroon daw ng meaning o pagpito o pagtawag nito sa kanya. Kaya naman kahit nakalilipad ito freely, babalik at babalik ito sa owner. Aha! Balik tayo sa pasiklaban ng mga parot. Sino kaya ang winner ng friendly free flight exhibition natin? I have to choose one daw po, which can symbolize the majesty and the gorgeousness of the birds po. And the winner po, ito po award natin, is the Blue and Gold Macau of Sir Eric Espiritu po. Ayan! Ito po, ayan, ito po award nila. Ayan. Hindi niya lahat yan.